Sa pinakahuling update po ng kaso na isinampa ni Senator Antonio Trillanes laban kay Harry Roque, buti nga sa'yo, ngayon medyo patapang effect. Kunwari, tapang-tapangan, etong si Harry Roque, magkukontrademanda daw siya. Go ahead. Hindi po yan sinasabi, hindi po yan nire-release sa social media. Dapat po ay gumawa ka na lang talaga ng aksyon kung anong aksyon ang gusto mong gawin. Tignan niyo po kung ano ang ginawa ni Trillanes. Binulaga kayong lahat. At eto naman pong si Banat Bay, pasimple, kunwari rin, tapang-tapangan. Nako, matagal na po kayong mga duwag at bahag ang buntot. Sa puntong ito, matindi na po yung pagkukunwari nyo at tapang-tapangan nyo. Pero ang totoo niyan, yung mga haliging sinasandalan nyo ay pabagsak na rin. Kaya, takot na etong mga to. Meron pa daw na 7 iba pa na mga diehard vloggers din na kinasuhan ni Antonio Trillanes. Ang isa doon ay yung madalas nating mapanood sa social media, yung tawa-iyak na TikToker ata yun anyway. Pero yun nga, natural lamang na talagang matakot kayo. May kalalagyan etong mga damuhong ito. Ang kakapal ng mukha. Kung ano-anong name calling ang ginagawa or tinatawag kay Antonio Trillanes, kay Senator Trillanes. Sa inyo po bagay yung mga name calling na yon. Napakababa nyo. Bakit kayo pinatulan ni Antonio Trillanes? Dapat lang na meron kayong kalagyan at turuan kayo ng leksyon dahil baka gayahin kayo ng maraming kababayan natin at magpakababa na rin sa paraan ng pagpapagamit sa mga politiko. Ganyan po ang nangyayari dito kay Harry Roque, Banat Bay at marami pa pong iba. Ibig sabihin, wala kayong mga kakayahan, wala kayong mga abilidad, kaya hindi kayo patas lumaban, nagpapagamit. Iyo, kadiri, no? Yung mga nagpapagamit. Yun lang. Lumabas na po ang subpoena. Quezon City Prosecutor's Office issues subpoena versus Harry Roque and vlogger Banat Bay over the cyber libel suit filed by former Senator Sonny Antonio Trillanes. Yon. Ang ganda, no? Ang sarap pakinggan. Yan po ang totoong ginagamit ang dunong at isip sa laban sa buhay. Ginagawa ito ni Trillanes in the name of justice. Baka kasi gawin nyo rin yan sa iba pang kababayan natin. Ay kung si Antonio Trillanes nga, hindi nyo sinanto. Yung tipong hindi kayo natakot na banatan at akusahan ng kung ano-ano. Mano pa kaya yung ibang nasa oposisyon? Mano pa kaya yung ibang kuno ay itinuturing na kaaway ng Panginoon nyo na si Duterte? Ganon ganun katindi itong si Harry Roque. Napakababa na po ng usapin. Pag yung mga pahayag, halimbawa ng isang Harry Roque, napakababa na. Halatang desperado. Halatang gusto na lang isalba ang sarili sa kahihiyan. Pero wag ka. Talagang kahihiyan po ang dinudulot madalas ng isang Harry Roque. Trillanes sued the two after accusing him of giving away Scarborough Shoal to China during back-channel talks in 2012. Ayun. Ayan, may subpoena na pong lumabas. Pero yun nga, tapang-tapangan nga itong si Harry Roque. Sabi niya, pananagutin namin kayo, sabi ni Harry Roque. Dahil wala daw katuturan itong kaso na isinampa ni Antonio Trillanes. O di sige magkontrademanda ka. Na ano? Ano nga pala ang pwede mong ikontrademanda? Na walang kwenta yung complaint ni Senator Antonio Trillanes? Parang makapagsalita itong si Roque, parang hindi abogado, ano? Halata na po na kayo Mr. Harry Roque ay kayang magbubububuhan para lang sa mga idolo nyo. Ang cheap, napaka-sleazy, napakababang uri ng ganun tao. Ang kapal ng mukha na kuno ay si Antonio Trillanes or yung tipo na nangangalap ng attention. Take note, si Antonio Trillanes po ay wala ng plano na tumakbo sa national possession. Posible siyang tumakbo sa isang syudad, pero hindi na po sa national possession. So ano yung sinasabi mo na pa-relevant? Ano yung sinasabi mo na attention seeker ang isang Antonio Trillanes? Hindi ba't ang mga katulad nyo ang attention seeker? Dahil kayo po yung
gumagawa ng kung ano-anong issue at kwento na walang katuturan at walang katotohanan. Ang ibig sabihin, kayo yung totoong papansin. Ang isang Trillanes, lumalaban ng patas at yung kanyang tapang ay nakabalanse dahil alam niya na siya ay nasa panig ng katotohanan, na siya ay tama, nasa tama. Yung inyong tapang, yan po ay tinatawag na tapang-tapangan. Sabi niyo, magkukontrademanda daw sila. Sabi na daw si Harry Roque. Pero ang totoo niyan, kabadong-kabado na po ang isang Harry Roque. Sige nga, titignan natin kung ano ang magiging development ng kasong ito. Pero sa tingin ko, may kalalagyan talaga itong bali total of 9 dahil si Harry Roque, si Banat Bay, at 7 iba pa. Ang pagkakarinig ko, doon sa 7 ng mga vloggers, marami dyan ay nag-iiyakan na daw. Good luck. Gusto niyo naman yan. Yung kayo ay, sa tingin ko alam niyo in the first place na kayo ay posibleng makasuhan, pero ginawa niyo pa rin. Yun po yung masaklap, na kayo ay na sasadlak sa mga ganitong klaseng negatibong sitwasyon at kahihiyan dahil sa mga pangarap niyo, dahil sa pagpapagamit niyo, dahil wala kayong sariling dignidad at prinsipyo. Yun ang kapalit. Good luck.